Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Narito naman ang ika-12 kabanata ng Noli Me Tangere, Todos los Santos. Binuksan ng kabanatang ito ang pagtalakay sa tradisyong Pilipino ng paggagalang sa mga yumao. Ayon sa kasaysayan, kahit noong sinaunang panahon ay mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang mga ninuno. Ito ang nagsilbing panimulang ideya bago dalhin ang mambabasa sa sementeryo ng San Diego. Ang sementeryo ay nasa gitna ng palayan, malayo sa kabayanan. Makipot at maalikabok ang daan kapag tag-araw at napakaputik naman kapag tag-ulan. May pader na bato at kawayan na nakapaligid dito at may kahoy na pintong medyo sira na. Sa gitna, nakatayo ang isang malaking kahoy na krus na ang nakasulat ay Enre ay halos nabura na ng bagyo at ulan. Sa araw ng Todos los Santos, maraming tao ang pumupunta upang dalawin ang mga yumao. Sa pinakasentro ng tagpo, may dalawang lalaking naghukay ng libingan sa tabi ng mahina at halos gumuguhong pader. Mabagal ang tagapaglibing habang ang kasama niya ay balisang-balisa. Pawis, nanginginig at panay ang pagsinga at paninigarilyo dahil nahihilo siya sa baho ng mga buto at buhok mula sa nahuhukay nilang lumang bangkay. Nagreklamo ang naninigarilyo at sinabing baka dapat humanap sila ng ibang lugar dahil sariwa pa raw ang bangkay doon. Sagot naman ng tagapaglibing, pareho lang kahit saan. At isinalaysay pa niya na dati siyang pinagukay ng isang bangkay na 20 araw pa lang nililibing at inutusan pang gawin ito gabi. Umuulan at may posibleng pang bumangon dahil bumukas ang ataul sa lakas ng ulan at bigat ng trabaho. Nang matakot ang kasama, tinanong niya kung bakit pa inilibing uli ang bangkay at kung sino ang nag-utos. Dito inamin ng tagapaglibing na hindi niya alam ang dahilan. Basta utos daw ito ng kurang malaki na hindi niya pinangalanan. Sinabi rin niya na ang bangkay ay dapat dalhin sa libingan ng mga inchik ayon sa utos ng kura. Pero dahil sa bigat ng ataol, layo ng lugar at lakas ng ulan, tila may ginawa siyang hindi ayon sa utos. Habang nagsasalaysay sila, dumadami ang tao sa sementeryo. May mga naghahanap ng puntod na wala namang pangalan, may mga nagsisindi ng kandila, mga lumuluhod kung saan-saan dahil hindi matukoy ang libingan ng kanilang mahal sa buhay. Ang iba'y nagtatalo, may humahagulugol at may pabulalas ang iyak. Sabay-sabay ang pagbigkas ng dasal ng mga tao, kaya magulo, maingay at punong-puno ng lungkot ng paligid. Samantala, natapos na ang tagapaglibing sa paghukay. Nakatabi ang 2 bunton ng basang lupa at matapos niyang nguyain ang hitso mula sa salakot, luminga siya sa paligid. Tila nagmamasid kung may nakakaalam ng tunay na nangyari sa bangkay na inutusan siyang ilipat.